Good morning, IPN family. Ang devotion po natin ngayon is from the book of 2 Corinthians chapter 10. Then, hindi ko na po babasahin isa-isa. Um, Kadalasan po ay ginagamit naman po natin to at marami po sa atin yung kabisado na halos yung part na ito. Then kasi meron nga po tayong dalawang mundo, isang physical at saka isang spiritual. Lahat ng nangyari dito sa physical is nangyayari muna sa spiritual. Kung bakit may mga situation na di maganda, bakit may masakit sa'yo na ganito, bakit may sa part ng katawan mo merong ganito, ganyan. Kadalasan po kasi merong nangyari sa spiritual, kaya may nararamdaman tayo, minsan may masakit, ganyan po. Then, katulad nga po dito ng sinabi sa um, sa 4. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God for pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kadalasan ginagamit natin tong verse na to pag gusto natin ipa-captivate yung mind ng mga tao. Then, pero, yun lang yung ano po natin, yung pinakaalam natin. Pero may mas malalim pa po na meaning yung, yung chapter na ito, o yung verse na ito. Kasi po, dito, pinapakita po dito yung mga bagay. Kaya po tayo may mga gifting, nakakita tayo in the realm, nakakarinig tayo. Kaya po natin nakikita yung mga bagay na yun, hindi lang dahil wala lang. Kaya yung pinapakita ni Lord kasi meron siyang ipinapagawa sa bawat isa sa atin. Kung nakita po natin yung mga bagay na yun o may narinig tayo, pwedeng warning yon na kailangan hindi natin baliwalain. Kasi po, kaya po yun pinapakita is may gagawin po talaga tayo sa pamamagitan ng panalangin. Kasi once na nananalangin nga po tayo, ang nakikita po is yung presence ng Panginoon na, for example, sa bahay ninyo, nag-pray ka, nakabalot yun ng liwanag, covered, protected yung lahat ng nasasakupan mo. Hindi lang yun sa hanggang sa bahay nyo lang. Hindi. Outside, saan ka man pumunta, protected. Then, yung mga accountability mo, activities na meron ka, or yung mga plano na dapat na nagagawin mo, hindi siya may hinder. Kumbaga, ang mangyayari po is very smooth. Kumbaga, smooth, wala siyang hindrances, walang humaharang dun sa tadaanan mo. Pero nga, kasi sobrang powerful talaga nung natin, ng bibig natin at saka nung isip natin. Kasi kung ano yung iniisip mo, ay yung lalakaran mo. Lalo na yung mga sinasabi natin, ayun talaga po yung lalakaran po natin. Kaya nga po, kung gusto natin mabago yung buhay natin, dapat magsimula tayong baguhin yung isipan natin, simulan natin baguhin yung pananalita natin. Kasi may nangyayari po talaga in the realm sa bawat salita na binibitiwan natin, lalo na sa sarili mo o sa mga tao sa paligid mo, o yung mga bagay na nasasakupan sa trabaho, sa school. Yun, kasi kung anong sinasabi natin at iniisip natin, yes, tama ka po. Yun po talaga yung totoo. Yeah, kasi meron pong kapangyarihan po talaga yung bibig po natin, kasi lagi nga po tinuturo sa atin na yung hininga po natin is galing kay Lord yan. Kaya dapat pang-ingatan po natin yung mga salita po natin o yung mga iniisip po natin. Then, itong chapter na to, ginagamit din siya pang warfare. Pero hindi ko na po i-explain po dito kasi medyo malalim na po yun. Pero ang
sa mga ano na to, oras na ito, gusto ko lang ma-encourage po yung bawat isa sa atin na tayuan talaga natin yung lakad natin sa Panginoon. Alam ko may mga situation, may mga testing sa ano natin, sa walk natin at sa ministry na meron tayo. Basta kung ano man yung nabalitaan natin, mga bad news man yan, or ano mang hindi, kumbaga, tingin natin na hindi maganda, huwag tayo panghinaan ng loob as long as alam natin yung spiritual status natin, as long as pag huminga ka magang yung pakiramdam mo, as long as may peace ka, as long as nagmo-move ka in love at meron kang joy sa puso mo, dire-diretso ka lang, huwag kang mag-i-stop sa paglilingkod sa Panginoon. Kung kung may mga nababalitaan tayo na di maganda, huwag tayo masyadong magpa-apekto kasi may kumbaga may plano ang Panginoon sa kanila at may plano ang Panginoon sa atin. Yung sa mga umalis sa IPN, huwag tayo magsalita against sa kanila, kundi i-bless pa natin sila, kumbaga pag-pray natin sila ng peace, na still malakaran pa rin nila yung pagtawag ng Panginoon, kasi hindi lang naman yun dito sa church, kundi possible nagagamitin talaga sila sa iba't ibang church. Kaya nga po, ang gawin na lang po natin, magkaroon tayo ng spirit of unity, sa brothers and sister po natin. Kung yung unity na yun, yung unity na yun is galing kay Lord Jesus. Kumbaga, naka-anchored, naka-connect lahat sa Panginoong Jesus. Yung lahat ng natin, yung lahat ng gusto na gagawin natin, hindi lang siya sa isang tao, kundi kumbaga lahat ng gusto ng Panginoon, lahat ng needs na dapat gawin or desire niya sa bawat isa sa atin, align ang bawat isa na na makuha yun, ma-receive yun. Then in the physical and spiritual, magtulungan po tayo na ipanalangin yung mga anak ng Panginoon, inside or outside this IPN. Yun nga, hindi naman natin kailangan na i-push ang bawat isa, or kasi ang hindi na dapat i-command, more on encouraging na kumbaga sa mga kabataan ngayon, hindi na natin sila makommand na ganito gawin mo, ganyan. Hindi more on encouragement, i-share mo yung enthusiasm mo, yung mga ginagawa mo para sa Panginoon, yung mga magaganda mong testimony. Ayun, kumbaga dun na sila magkakaroon ng light na kumbaga yun na yung lalakaran nila, na kumbaga kung merong di talaga sumusunod sa sinasabi natin sa ating mga leaders, ipag-pray na lang po natin sila, and then more on encouraging na lang po ang gawin po natin. Then kung nga po yung sinasabi po ng Panginoon sa atin, kung yun nga yung nasabi rin nga sa meeting, na pag may lumapit nga po sa atin na nangangailangan ng tulong, kailangan sa bawat isa sa atin, leaders man o hindi, dapat po matutunan na talaga nating makinig, unawain natin sila kung saan sila nangihina, doon natin sila ipanalangin. Kasi doon nga sa mga, kailangan kasi na talaga natin ang bawat isa, kasi merong ang kahinaan ng isa is kalakasan ng iba, ang kalakasan naman ng iba, kahinaan ng isa, mga ganun. Kaya ang na lang po tayo, magmahalan, i-treasure natin yung mga kasama natin, at dapat i-check natin yung paligid natin, baka merong naiiwan or na-OP,
or nasa isang tabi lang, dapat akayin po natin sila dun sa fire, kung saan yung fellowship, saan, kung nasa saan tayo nag-uusap-usap, para kumbaga walang maiiwan. Dapat bawat isa sa atin magpalakasan, magpakatatag po tayo. Kasi malapit naman na dumating yung Panginoon. Wag nating gawing mahirap yung mga bagay-bagay. Kasi yun nga, na-mention dito many times na no one can boast. Wag nating i-push yung natin, yung sarili natin. Kasi kung mayroon naman tayong partnership sa Holy Spirit, kay Lord Jesus na sumasa atin, hindi naman tayo mahirapan sa lakad natin, sa walk na meron tayo. Wag lang nating kasi malay mo, burden mo na pala mag-share sa ganito karaming tao, pero yun pala hindi pa naman pala. Kumbaga biniburden mo lang at nasasaktan ka, bakit di ako nag-share, ganyan. Nag-isip ka na ng negative sa sarili mo, pero yun pala, yung sa community na yun, hindi pa pala timing. Kumbaga hindi pa yung perfect timing ng Panginoon para hindi pa ready yung yung place na yun sa pag-share mo ng salita ng Panginoon. Kailangan kung tayo, align tayo sa Panginoon, connected tayo sa Kanya, sasabihin naman ni Lord yun anak, preach the good news, ganito, ganyan. I-instruct ka naman niya. Kasi hindi tayo basta-basta go lang ng go na inuunahan natin yung yung Panginoon. Kailangan, kasi minsan sa isang place na yun, matindi pala yung laban. Kumbaga, matindi yung makadala. Kaya dapat ingat lang po tayo sa natin, sa walk natin. Pero once na mayroong instruction sa iyo ang Panginoon, na-discern mo na yung pinapagawa niya, huwag ka na atubili, huwag ka nang magdalawang isip pa na sumunod. Kasi once na kinocommand ka ng Panginoon doon sa place na yun, na magpahayag ka ng salita niya, or ipanalangin mo yung na yun, yung lugar na yun, o yung mga tao doon, hindi ka niya pababayaan, protected ka. Kasi where the presence is, there's a liberty, there's a protection, there's a healing. Kumbaga, kung kasama mo yung yung presensya ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Siya yung gagalaw para sa iyo. Kasi ang kailangan mo lang is i-acknowledge mo lang kung sino sila at i-deny mo yung sarili mo. Sabi nga, not by might nor by power, but by your spirit, Lord. Kasi minsan, inisip natin, kasi ako nag-pray dyan, kaya gumaling to, ganyan, kaya nawala yung sakit niya dahil pinag-pray ko. Hindi kasi actually, hindi yun hindi sa galing ng tao, kahit gaano pa yung mga words na ginamit niya, gaano pa kahaba, mga words ginamit niya, hipaluting na words pa yung gamitin niya, or ano bang gamitin niya, o gaano man kahaba kaiksi yung panalangin. Nagdedepende pa rin siya sa status or motive ng heart na nagpe-pray. Yung faith na meron siya, nagko-connect yan yung faith na meron siya, at saka yung humility na meron siya, at purity ng ng puso ng ng nananalangin. Yun yung na dapat hindi sarili natin yung natin itaas, kundi ang Panginoon lamang na sumasa atin. Kasi instrumento lang po talaga tayo ng Panginoon, na basta willing lang tayo magpagamit, buksan lang natin yung puso natin na magpagamit sa sa Kanya, gagamitin talaga niya po tayo para mag-flow yung power na meron ang Panginoon. At pag nag-flow yun sa iyo, mai-receive yun ng tao na nangangailangan ng kagalingan. Ang lang, kailangan nga is humility, pagpapakumbaba, na apart from God, we are nothing. Siguro po, lagi natin, yung area na po yun yung lagi natin i-check. I-check po natin, kasi may may mga may mga time na
um, may mga time kasi na may mga rules tayo sa church or may mga kumbaga yung nakagawian na gawin natin, SOP, ganyan. Pero minsan merong specific instruction yung Panginoon na marireceive mo yun sa heart mo, madidiscern ng mo yun, ng puso mo yun. At yun nga, pag tayo, nanalangin tayo sa Panginoon, huwag kang mag-isip kung anong mo yung sasabihin mo. Basta ka lang, connect ka lang sa Kanya, then dire-diretso lang, flow lang, para kumbaga tumaas yung presence ng Panginoon sa lugar na yun. Para siya kasing in the realm, may nabubuksan na waterfalls or may nagfo-flow na river na napupuno yun. Kumbaga nag-cleanse yung lugar na yun. Tapos covered na yung place na yun ng presence. Yun na yung abounding presence ng Panginoon na yung laging dinidesire ko na maranasan. Na lahat tayo na dinidesire natin na na maranasan. Siguro ang may i-share ko lang din, para po kasi yung ganito, pag sa realm, yung mga tao, pag tinignan mo, siya, para siyang garden. Merong iba, pag pumikit ka, pag tingin mo, sobrang liwanag ng garden. Kumbaga, yung mga halaman, magaganda, may mga bunga, yung mga puno. Fruitful, kumbaga, sobrang aliwalas ang ganda. Pero may iba naman, dry yung, kumbaga, tigang na lupa. Tapos may mga hindi nakaka-flow, na parang kasi may batis, na hindi, may mga bato-bato doon na itim-itim, na kumbaga hindi nakaka-flow yung water. Kasi i-connect naman natin siya sa natin sa Bible, di ba po? Merong tinatawag na in our belly there's a living water. Yun yung kailangan mag-flow para spiritual and body mo totally mag-cleanse. Kumbaga nawawash out yun yung pinangangalagaan mo na sa sarili mo na garden. Kasi parang, create kasi talaga tayo ni Lord na sobrang gandang garden. Ayun talaga yung, original creation niya. Sobrang ganda natin in the realm. Pero nga, dahil sa kung anong tinatanim-tanim natin dito sa, natin, sa mundo natin, kumbaga, naging makamundo, or anong pinapakinggan mo, ano yung mga, ano yung nasa environment mo, ayun yung natatanim sa sarili mo, ayun yung nagiging ikaw. Kaya nga, dapat, kung alam mo kung saan ka makakabuti, saan, dapat mong pakinggan, anong dapat mong makita, anong dapat mapanood, ayun dapat yung i-feed mo yung sarili mo na ganun. Kasi para, in your garden, merong napaplant na good seed, mamumunga yung pagdating na, ng araw. Para totally ma-cleanse po, ang bawat isa sa atin, lalo na yung heart natin. Kasi may time, pag naman po natin sa heart natin, may time kasi na napupuno siya ng mga bato dahil sa mga kasalanan. Nasa James 1 yun naka-file up ng mga kasalanan hanggang sa yung heart natin bumaba na. Hindi na natin ma-feel. Ang nangyari is, nagkaroon na tayo ng callous heart. Kaya dapat, lagi natin i-check yung status talaga natin in the realm. Yung spiritual, natin. Kumbaga, nagkakaroon ka ba ng spiritual growth? Nag-i-increase ba yung faith mo? Ayun. Kasi ang makakatulong naman talaga sa atin is yung word ng Panginoon. Ayun yung dapat i-deklara natin, i-plant natin sa sarili natin. Kasi once na maging malinis tayo, maganda tayong garden, we can able to share. Kumbaga, kaya nating manalangin para sa iba, kaya nating mag-share, mag-encourage sa iba. Pagpapalawak ng kingdom ni Lord, yung garden na yung lumawak, na parang isang garden of Eden. Ayun yung magiging, kumbaga lahat tayo connected, aligned, totally magagamit
po talaga tayo ng ng Panginoon. Yun nga po, pag minsan nakakaramdam kayo mabigat po yung heart ninyo, po kayo, maghingi lang kayo ng tawad sa Panginoon. Yung proper laying down, isa-isahin nyo yung mga unrepented sin. Kahit na maliit lang yan, sumigaw ka, nagsalita ka against sa ganito, nag-criticize ka, yan, dapat kahit maliit lang na kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Panginoon hanggang sa gumaang po yung heart po natin. Yun na pag huminga ka, parang katatapos mo lang ng deliverance. Yun po. Yun, siguro po kailangan din po natin na magpapad nga po dun sa sa salita ng Panginoon at makinig po talaga sa Kanya. Seek Him with all your heart. Sabi nga po, yung pinaka mission natin dito sa sa first and second commandment, diba? Love the Lord with all your hearts, with all your minds, with all your strength, and love others as much you love yourselves. Kailangan lang po na magpakatatag po tayo at mahalin po natin yung bawat isa, maging concerned tayo sa bawat isa. Kung may mga bago sa church, kausapin po natin, maging friendly po tayo. Kasi lahat po na nakakasama natin, hindi po natin alam kung kung matagal pa ba natin sila makakasama or diba? Depende po yan kasi dun sa sa heart ng tao, or depende po yan sa will or desire ng isang ng desire ng tao or dun sa plano po ng Panginoon. Kaya nga po, huwag tayo panghinaan ng loob, magpakatatag lamang po tayo sa Panginoon dahil kasama na po natin siya. Siguro yun lang po yung masashare ko, and then let us close this in prayer. Dear God, thank you Lord sa umagang ito. Maraming salamat na ikaw po Lord God ang laging umuunawa at nakakaintindi sa bawat isa sa amin. Lord, I pray Lord God that you will shield Lord Jesus, O God, our heart, na hindi po kami maging affected, Lord God, sa mga nangyayari, sa paligid namin, sa mga na-encounter namin. Kundi bigyan mo po kami, Lord God, ng puso, ng katulad, Lord God, ng puso ninyo, Panginoon, Lord God. For we know, Lord Jesus, O God, for Lord God, for though we walk in the flesh, we do not war under the flesh, for the weapon of our warfare are not carnal but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, O God, in Jesus Christ's mighty name. Lord, pinapakaptivate ko yung heart and mind, Lord God, ng bawat isa. Lord God, all the IPN family, Lord God, all my brothers and sisters, O God, in body of Christ, unite us as one, Lord God, with you, Panginoon, Lord God, na connected po kami, Lord God, sa puso mo. At Lord God, with the partnership, Lord God, with the Holy Spirit, magagawa namin yung mga bagay, Lord God, na akala namin di namin kaya. Lord, because of your strength, because of your power, because of your marvelous, Lord God, glory, O God, we can do all things, Lord God. Strengthening, Lord God, each one of us, empower, Lord God, each one of us, Lord God, na matayuan po namin, Lord God, yung purpose, yung calling, Lord God, na meron po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, I pray, Lord Jesus, O God, I plant, Lord God, the good seed, Panginoon, Lord God, of love, joy, peace, faithfulness, gentleness, meekness, temperance, Lord God, wisdom, knowledge, understanding, healing, Lord God, freedom, and victory, O God. Lord Jesus, I pray, Lord God, that we can enable, Lord Jesus, O God, Lord God, to expand, Lord Jesus, your territory, Panginoon, Lord God. Lord Jesus, O God, to, Lord God, pagpapalawak po, Panginoon, ng iyong kaharian, Lord God, dito, Panginoon, Lord God, sa mundo, Panginoon. Use us, Lord God, as the vessel, Lord God, of honor. A willing vessel, Lord God, an empty vessel, Panginoon. Cleanse your people, Lord God. Thank you so much. We bless your holy name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you, IPN family. I love you.